Teka muna, ulitin ko lang 602! Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi daw po papayagan lalabanan ng Pangulong Bongbong Marcos ang anumang destabilization plot o ang sinuman na sisirain ng kanyang administrasyon at lilikha ng pagkakahati-hati sa bansa. Sa kanyang Talk to Troops sa Camp Idelberto Angelista o Evangelista sa Cagayan de Oro City, hiniling ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na manatiling tapat, ipagpatuloy ang kanilang serbisyo at pagmamahal sa bansa at umangkop sa mga umuusbong na hamon sa seguridad tulad ng digital warfare. Giit pa ng Pangulo, dapat maging handa ang lahat upang labanan ang disinformation, false narratives at digital operations na naglalayong maghasik ng conflict laban sa atin at sa bansa. Nagbabala din po ang Pangulong BBM na ang mga kaaway natin ay maaring nagtatago sa mga anino. Aba? May anino. May anino sila. Nakalusot na sa mga komunidad at institusyon. Kaya dapat lamang, ito na nga yun, yung pangamba ng iba dati na yung sinasabi nating mga sleepers. Nakalusot na sa mga komunidad at institusyon, kaya dapat lamang imbestigahan din ang pagkatao ni Bambam Mayor Alice Guo na hinihinalang espiya ng China sa Pilipinas. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday with an F. Friday na talaga ito. With an F. Kumusta po kayo? Excited ba kayo? Ngayong weekend para muling makabanding ang pamilya. Long weekend pa ngayon? Malamang, alam mo naman sa atin, laging long weekend. Kumusta po ba yung mga misis ng tahanan? May natira pa ba sa sweldo nung isang araw na inintrego ni Mister? Kasusweldo lang. Kapag wala na natira dyan, may problema kayo. May problema talaga. Dahil kailan yan, nung Miyerkules pa lang, Biyernes pa lang ngayon, kumbatsero. Meron kasing iba kumbatsero na pagsweldo ay inaatado na ni dapat, Mrs. yan yun gayon talaga. Inaatado na. Kaya lang, yung malaking atado daw, pambayad sa utang. Ayun lang problema. Kasi naitaguyod yung 2 linggong nakalipas ni tindahan ni, ano pangalan ng tindahan ni Aling Poring? Nung tindahan ng nanay ni
Nelia. Nelia, ni Nanay Nelia. Nanay Nelia. Oo. Baka Oo nga pala. naitaguyod na lang ng tindahan ni Aling Nelia. Sabihin ni Aling Nelia, pakilista mo nga muna tong bigas na to, no? Nabaon, yung sardinas, corned beef, itlog, araw-araw. Yan yung mga may sweldo, naghahanap buhay kumbatsero na umaabot sa puntong nangungutang. Kaya tama yung yung ikama, yung ibibigay na tulong sa mga minimum wage earners. Yung anong ikama? Nandito ano ba yan? Akap. Nagulat naman ako. Halo-halo na kasi mga nagiging sa bagay, ang nakakalito na yung AIX, may AIX. May AIX na maraming congressman at senador na nakaganon yung muka. At namumudmod. Tapos yung MAIX, may MAIX. May MAIX pa pala. Yung medical. Medical. Tapos ito yung AKAP. Tapos may 4-piece, di ba? Bukod pa yung 4. Yung 4-piece, yun talaga yung poorest of the poor. Ibig sabihin wala talagang kita. Wala talagang kita. Pero ito, yung AKAP, yung ayuda, assistance sa mga kapos. Yun yung tamang term na gamitin sa ayuda. Diba? Ayuda. May ginagawa siya, may trabaho siya, pero kulang. Kaya ayuda. Parang reinforcement Reinforcement. Tulong lang. Yun, tama yun. Kasi lalo na yun, may nagkaroon ng may nagkasakit sa pamilya. Tama. Yun dapat na saktong budget lang nila, kakapusin kapag meron kang mga emergency expenses na gano'n. Kaya nga sabi mo kanina, naipangutang na sa tindahan ni Aling Nelia. Oo, talagang ang laki siguro nung nasingil ni Aling Nelia no 15. Malamang. Si Po, Aling Nelia kaya nangunguha ng ATM? Meron din ganun, diba? Meron din ganun. Yung bang sabi Aling Nelia, pagsweldo ko po, magbabayad po ako, kaya kukuhanin muna namin pangangailangan namin sa tindahan ninyo. Isang linggo. Kaya sasabihin, oo naman, okay, sabi ni Aling Nelia, okay yan, naman. Edniel, kunin mo nga yung mga ATM ng mga yan. Yung mga nangungutang unahin mo yung ATM ni Mother. Ni Mother, ayan. Kaya kuhanin mo yung ATM. Malaki ang pumapasok dyan. Ayan. Ayan. Kunin mo rin yung kay Yuel, ha? Ayan, kay Yuel. Kunin mo rin malaki talent pin yan. Ayan, ako, dami yan. Nagsasab yan ngayon kay Angelo Palmones. Iba ang pin sheet rate yan. Malaki yan. Mas mataas sa Angkor yung pin sheet rate yan. Ganun talaga. Diba, si Angelo Palmones, ang regular niya rito sa 4 to 6 na umaga, per day, mga 50,000. Ganun katindi DCRX. Per day, Kaya sino ba naman ang papayag na gumising ka ng alas 2 na madaling araw? Araw-araw. Higi nga. Diba? Tapos na lang, kaya napapayag si Boss Angel doon. 50,000 sang araw. 50,000. Nagpipinchit si Yuel. 51,000 ka. Ayan. Yun, ganun ang sitwasyon ng marami sa ating mga kababayan. Sanla ATM nga tawag diyan, kumbatsero Pero kung wala namang nangyari sa buhay ninyo, wala naman kayong emergency pinagkagastusan. Pero miya nangungutang ka. Utang ka ng utang, subukan yung umupo kayong pamilya, tatay, nanay, tsaka anak, at pag-usapan yung mabuti. Bakit tayo wala naman tayong emergency expenses pinagkakagastusan, but kapos pa rin tayo. May problema pagka ganun. Sasabihin nung nanay, hindi ka man nakikinig ng balita. Ayan. Ba't mo ako sinusumbat? Hindi ka man nakikinig ng balita. Away na kagad. Bakit? Ano ba yung nasa ba? Sabi nung Ibon Foundation di ba? Sabi nung Ibon. Dapat, magkano daw ang kita? Talagang tinitinan pa mula ulo hanggang paa. Gumano na yun. Wala naman. Sabi ng Ibon Foundation, 1,100 ang kailangan para magkaroon ng disenteng pagkain araw-araw. Tapos, ikaw, magkano kita mo? 610? Tapos hahanapan mo ako? Baka ganunin ka na. Ang hirap na sitwasyon. Baka ikaw yung
darling. Darling. Mag-usap-usap nga tayo. Malumanay na malumanay. Anak, mga anak. Dito at mag-usap-usap tayo. Umupo kayo dyan. Tapos sasagutin ka agad ng gano'n. Ewan ko. Sige. Nag-i-intro ka pa lang. Sige, matulog lang kayo. Ayun ako, kambuhay. Hindi, talagang sobrang mahirap ang buhay. Hindi lang naman ngayon. Naramdaman nyo ba yun? Sabi nyo, hindi, ngayon lang humirap ang buhay namin. Nung nakaraang administrasyon, maginhawa buhay namin. Hindi natin pwedeng sabihin nyo. Nung panahon ni Pinoy, maganda buhay namin. Hindi mo rin pwedeng sabihin. Nung panahon ni Gloria, atras mo lang na atras. Wala, talagang ang buhay po natin at pati na ng buhay ng ibang mga tao sa ibang bansa ay mahirap. Lamang, ang oportunidad po ngayon ay tingin ko, kumbatsero, mas marami. Mas marami ang oportunidad ngayon, lalo nga sa hanap buhay. Na ito pong online, yung mga online na mga trabaho, ang dami pong naibigay na oportunidad na ultimo estudyante pa lang, nagkakaroon na ng tinatawag na racket. Nakaka-racket na. Kaya, imbis na isa lang ang nakakapaghanap buhay sa pamilya, pati yung asawa, pag natapos na yung mga gawain niya sa bahay. Ito po naman yung typical na asawa, baka sabihin nyo, feminist kami. Ano tawag doon? Ano tawag doon sa yung masochist? Masochist. Ano ba yan? Ang galing mo sexist. Dito ikaw na nga dito. Sexist. Hindi po. Sexy? Hindi, sexy baka mo? Hindi, sexist daw. Yung sexist, di ba? Sexier, sexist. Oo nga. So galing sa sexy 'yon. Ang sinasabi natin dito nung araw, ang typical na nanay naman siya ang nag-aasikaso ng asawa niya bago umalis. Nihahanda ang mga damit niya, mga bata, ginagayak. Pag alis ng mga bata, naglilinis ng kung ano malilinis diyan. Kung may lalabhan yan. Pag natapos ng lahat, wala na. Tatawagin na yung mga kapitbahay. Ay, alam mo ba? Tapos nasa hagdan yan. Sunod-sunod silang gano'n. Naghihingutuhan. Yun po yung dati. Pero ngayon, dahil sa marami ng mga opportunities online, pero mag-ingat kayo maraming mga scammers kayo, maraming opportunities online, pagkatapos ng gawain niya, eto na, merong trabaho, ang tawag dun subscribe, magta-transcribe ka lang naman. May mga ganun trabaho, may na-interview ako kumbatsero, ang kliyente taga-abroad, mga Amerikano. O kaya naman ikaw ay hindi ka para kang BPO din, yung para kang call center, pero hindi ka nagko-call. Nagta-transcribe ka lang ng transaksyon ng isang real estate broker at ng potential client. Ang laki ng sweldo, kumbatsero. May nakausap ako diyan sa Taguig, kumbatsero. Mas malaki pa ang kita niya kaysa sa asawa niya. Siya, nasa samantalang ang trabaho niya 4 na oras lang. Pag dumating nga daw yung asawa niya sa hapon, balik na siya sa pagiging housewife niya. Kumbaga, nagkakaroon po ng ganong opportunity. Bakit? Sapagkat wala siyang sinasayang na oras. Gusto niyang tulungan ang kanyang ganun na ngayon asawa. Ganun na ngayon talagang tulungan na ang mag-asawa sa paghahanap buhay. Kung wala po itong online na to, obligado kang pumunta pa sa traffic, lahat. Pwede rin naman sa online si Mr. naman delivery. Delivery, di ba? Yan din yung nadagdag na mula nung magkaroon ng pandemic Ang dami pong opportunities po ngayon, mga kababayan. Kaya wag na nating asahan na iisa lang ang nagtatrabaho sa bahay. Isa lang ang nagtatrabaho sa bahay, minimum wage earner pa, 5 pamilya, talagang hindi aabot sa 1,100 na sinasabi ng Ibon Foundation. Pag pinagsama-sama ang kita ng at least 2 sa isang household, medyo hindi ka na magigipit. Pasok na yon kung dalawang naghahanap buhay, di ba? Pasok na dun sa requirement para sa isang decenteng pagkain araw-araw. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Pangulong Bongbong Marcos pala napalingon na rin dito kay Mayor Alice Guo, dapat siguro, meron na bang kumikilos na
na ahensya ng gobyerno. Bukod sa Senado, ang Senado ang nag-imbestiga diyan eh. Ang sabi ng Pangulo, ang immigration ay meron daw ginagawa. At ang sabi naman ng Office of the Solicitor General, si Soljan Menardo Guevara, meron na rin silang pag-iimbestiga na ginagawa kung pwede daw bang mag-file ng tinatawag na co-warrant of petition. Ang DILG talagang kuyog, kumbachero. Ang DILG noon pa natin tinatawagan ng pansin di ba? Sabi nga natin si Secretary Benhur Abalos dapat tumindig at sabi, tumabi kayo. At ako na. Para malaman ng totoo diyan. Pangulo na mismo nagsabi, kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac. Totoo. Pero wala daw nakakakilala rito kay Mayor. Bago bagong politiko. Pero again, ito po ay ang naririnig po natin dito side ng gobyerno at ng mga nag-aakusa kay Guo Kaya hindi po tayo nagsasawa sa ating pong effort para makausap yung mas mahabang usapan na hindi siya ninenervyos kasi ulitin natin, kung ikaw man ang ilagay dun sa Senado na ang tingin mo sa totoo lang pag merong matapatan ka lang ng ilaw ng camera. Makakita ka lang ng camera camera, kinakabahan ka, di lalo na kung nakasalang ka sa investigation. Nung marinig ko nga, mahusay din magtagalog Tatagalog. Maraming ang daig na Filipino-Chinese, itong si Mayor Alice Leal Go sa pananagalog. Totoo. Matatas mag-Tagalog. Matatas mag-Tagalog. Hindi, pati nga sa salita hindi mo mababakas na siya Chinese. Halimbawa, yung iba, di ba, sasabi, Anthony Taberna. Tama. May kilala akong Anthony Taberna. Jelly Baha. Pero ito, diretso Kaya sabihin mo, paano hindi naging Pilipino yan? Di ba? Kaya lang, ang sabi ho ng Pangulo sabi ng Pangulo, we're wondering, kami ay nagtataka where she came from. Kung saan siya nanggaling. How did this happen? Kung paano ito nangyari. We don't know. I don't know. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Kaya nga sabi ho ng Pangulo, talagang kailangang imbestigahan ito. Nabanggit ang Bureau of Immigration. Maybe someone will question her citizenship. Ayun pala, kailangan meron talagang may magpa-file talaga. May magpa-question. Kaya dapat hindi natin iniaasa itong ganitong mga sistema. Sa kung kwalipikado ba talaga ang isang kandidato sa mga mamamayan lang Hindi talaga. Kailangan may proactive na pagkilos lalo na ang COMELEC. Yun nga sinasabi natin kumbachero Ang laging katwiran ng COMELEC yan, ministerial on our part na tanggapin ang kanilang pinahinain na certificate of candidacy. Ang ibig bang sabihin aasa na lang sila sa mga botante na magsasabing hindi Pilipino yan? Ganun nga. Ganun na nga, kumbachero. Pwede sigurong iasa mo yan sa kalaban. Yung kalaban, ganun ang gagawin. Pero sa karaniwang mga botante, malay niyan. Malay niya. Tumakbo dyan. Tapos siya nagtatalumpati dyan. Mas matatas pa nga sa kanilang magtagalog. Nagkakapampangan Malay nating ang papeles pala niyan peke. Di ba? So dapat ang COMELEC mismo sa simula pa lang, sila mismo ang nagsasabing ito, kwalipikado ito. Itong kandidatong ito, hindi kwalipikado ito. Dapat ganun kumbachero. Tama ka. Dahil kapag pinayagan ng COMELEC na makakandidato ang isang kandidato, iisipin ko bilang botante, kwalipikado ito. Pinayagan ng COMELEC Eksakto, kumbachero. Diba? Kaya ang totoo nga nun, kumbachero, kahit nga may magreklamo laban sa isang kandidato, ay mabubusit ka minsan ng COMELEC Maliban na lang kung tropa pips kung katropa nila. Pero kapag ka ang inireklamo, kumbachero, kahit na talagang diskwalipikado, hindi aaksyonan. Didribble lang COMELEC. Didribble. Tapos pagdating ng araw at nanalo na. Hindi, wala na sa amin yan. Hindi na namin jurisdiction. Nagdesisyon na ang taong bayan. Nagdesisyon na ang taong bayan. Saka hindi na namin sakop yan. Ibinoto ng taong bayan yan. Kaya mas lamang ang boto ang desisyon ng taong bayan. Sir, nagdesisyon nga ang taong bayan base sa nalalaman nilang kwalipikado yan.
Yun Diba? mismo. Kaya sana mga taga-Comelec nakikinig kayo. Palagay ko naman sa panahon ngayon ni Chairman George Garcia, maaayos na yan, kumbachero. Total. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Comelec chairman na kamukha ni Daniel Padilla. Siyempre. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Beno, ang oras po natin, Mayor Alice Go, Laktiam Diapsa, 6:23 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Paracetamol ba? Tas walang makakalampas. San mang sulok ng Kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Region 10, target ng Pangulong Marcos na gawing leading agricultural hub. Australia nangangailangan ng mga nurses at mga engineers. Austria. Ha? Austria. Austria. NTFL CAC hindi bubuwagin ng Pangulong Marcos. Mga kaso ng cybercrime sa bansa bumaba ng 30% sa nakalipas na 4 na buwan. Ating inmate balik kulungan sa panggagahasa sa misis at anak ng cellmate sa Quezon City. Yung kakosa, At babaeng maniningil ng utang, tinodas, bangkay, itinago sa isang cooler sa Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news, target po ng Pangulong Marcos na gawing globally competitive leading agricultural hub at major industrial tourism trade center ang Region 10. Sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Iligan, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng Northern Mindanao Regional Development Plan 2023 to 2028. Ilan-anya sa mga prioridad ditong proyekto ang 8 bilyong pisong Pangil Bay Bridge na magkukonekta sa Tangub, Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Ayon sa Pangulo, bukod pa ito sa inilabas ng gobyerno na halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road na layong maibsan ang trapiko sa syudad. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Osamis, Camiguin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Iyon. Hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism trade center ang buong Region 10. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang daloy ng ekonomiya at oportunidad para sa mga mamamayan ng Region 10. Atin din binibigyan ng karampatang pansin ang pagpapalago ng agrikultura. Kaya naman po, nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration, ng mga proyekto pang-irigasyon. Ang tinig po ng Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya kahapon, hindi niya malilimutan tong Northern Mindanao dahil hataw daw ang boto niya dyan nung nakaraang eleksyon. Ang mga probinsya sa Northern Mindanao, dyan sa Region 10 ay Bukidnon. Galing dyan. Si Senate President Zubiri. Camiguin. Masarap na mga pinya. Pinya. Sa Camiguin. Ang Camiguin, ang masarap na lansones. Lansones, ayan. Diba
tinikman na nga natin dito. Diba? On the spot. On the spot. Kong JJ. Kang JJ. Romaldo, alam tayo dyan. Lanao del Norte. Ayan, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Yun. Ayan. Congratulations sa mga taga Region 10. Sa mga taga Austria naman, sa mga naghahanap ng trabaho dyan daw po sa abroad, nangangailangan ng Austria ng mga professional sa sektor ng hospitality, healthcare, information technology at sa engineering. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang galing maghanap ng trabaho itong Department of Migrant Workers sa abroad. Sa abroad. Ang mga nasa hospitality sector ay maaaring kumita ng mula 124,000 hanggang 186,000 pesos. Ang nasa health sector naman ay 155,000 hanggang 255,000, habang ang IT engineering sector ay mula 186,000 hanggang 373,000 pesos kada buwan. Aba. Ang laking kita nito, no? Ang mga aplikante na matatanggap sa trabaho ay magkakaroon din ng pagkakataon na maging permanenteng residente sa Austria. Ano mo na? Ang ganda dyan sa Austria, kumbatsero. Ang sarap ng sausage dyan. Di ba, Mother? Alaban libre sausage dyan. Di ba, kilala ang Austria sa sausage? Hindi mo alam? Hindi mo alam yung Vienna sausage? Bukod dito, yun lang ho alam namin kasi sa Austria. Bukod dito, makapunta nga dyan. Magkakaroon din sila ng access sa healthcare at iba pang social services sa Austria habang bubuksan sa kanilang pamilya ang oportunidad sa trabaho. Tingnan mo nga, kumbatsero, paano hindi ka maaakit magpunta? Kaya kung pwede mong bitbitin ang buong pamilya mo, tapos katakot-takot ang mga benepisyo. Tapos dito walang ganong klaseng opportunities. Kaya nga hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na maghahanap ng mapapasukan sa ibang bansa. Kasi may mga trabaho doon. Paano kung yung mga employers, yung mga may ganyang mga negosyo, ang dali natin sa Pilipinas? Pwede. At dito na lang tayo mamasukan sa mga kumpanyang yan. O kaya naman halimbawa, kumbatsero, kung yung mga nurses ang kailangan nila, di dali nila dito yung pasyente nila. Mag-invest sila dito sa hospital. Sa facilities, di ba? Yun ang sinasabi natin. Kaya lang, may problema pa rin tayo do sa economic provisions ng konstitusyon natin. Yun, kumbatsero. Halimbawa, kumbatsero, nabanggit mo yung tungkol sa kalusog, yung dalhin dito yung pasilidad, ano? Ang Singapore po, dinadayo. Alam niyo naman ako, matagal-tagal akong nakatira sa Singapore. Ang mga nagpupuntahan po doon, mga taga-Europe, taga Middle East, dumadayo po sa Singapore dahil nag-invest po talaga sila sa science and technology. Lalo po sa larangan ng medisina. Kaya ba nilang Singapore sa kanilang sarili yun? Hindi. Kumuha sila ng mga investors. At kahit nakakapranggot lang yung kanilang lupa, pinapayagan nila ang mga foreign investors na magmay-ari ng kanilang lupa. Ng lupa. Wala silang economic restrictions. Ang paliwanag nila doon, kumbatsero, hindi naman nila maiuwi yung lupa. Sige, uwi mo. Tayo na lang pala. Dito sa Southeast Asia, ang may ganitong kahigpit na restriction sa ekonomiya. Ganun ba? At tayo ang pinakaapat na pinakamahigpit sa mga foreign investors sa buong mundo. Pang-apat sa pinakamahigpit. Siguro, paano ka naman gaganahang magnegosyo dyan? Ayun, kaya nga, ganun nga. Pero dito sa mga, magandang balita ho yan sa Austria. Kaya lang, baka magsamantala din dyan ang mga illegal recruiter, ha? Nako. I-check nyo hong mabuti, makipag-ugnayan lang kayo sa Department of Migrant Workers o kaya sa POEA para sa tamang mga impormasyon. Lakyam Sampuehon. Mayor Alice Go, 6:38 na umaga. Wala daw po nakikitang dahilan ng Pangulong Marcos para buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa kabila ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na malaking banta sa buhay at kalayaan ng tao ang red tagging. Ayon sa Pangulo, hindi naman pamahalaan ang nagre-red tag at aalisin lang ang NTF-ELCAC kung hindi na ito kailangan. Nanindigan si Marcos na kailangang ituloy ang mandate ng Anti-Insurgency Task Force na linisin ang mga barangay mula sa insurgency. Ako na
tatanong sa inyo, bakit lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing, yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat. Oo nga naman. Di ba? Ay, hindi naman yun ang policy talaga ng gobyerno. May mga tao lang na nalalagay sa ganyang mga opisina na ano ba tawag? Overzealous. OA. Grabe, masyadong agresibo na lumalagpas na sa kapangyarihan nila. Para may pinatatamaan. Pero hindi meron. Pero hindi nangangahulugan na yung NTF-ELCAC mismo masama. Hindi. Diba? Ang ganda ng NTF-ELCAC, ang totoo pagka nabasa mo yung mission vision niya. Nakikita mo talagang papunta sa babae. Lilinisin, 'di ba, development ang problema natin. Kaya maraming na-recruit ng mga kalaban ng gobyerno, insurgents diyan sa baba dahil sa walang development. Totoo 'yan. Ang hirap ng buhay sa mga kasulok-sulukan, pero ang NTF-ELCAC, ang intensyon niyan, bawat barangay i-develop. I-develop. Kaya pag na-develop, bawat barangay may Jollibee. Yan. May McDo. Ewan ko na lang pag nag-NPA ka, hindi ka makakakain diyan. 6:41 ng umaga. Bumaba ng 30% ang mga reklamong tinatanggap ng Philippine National Police na may kaugnayan sa cybercrime mula Enero hanggang Mayo ng taong ito. Batay sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, bumaba sa 6,100 mula sa dating 8,700 ang cybercrime complaints. Ayon kay Brigadier General Romy Cariaga, patunay ito na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Sana nga totoo. Hindi na lang sa bumaba na ang mga nagrereklamo dahil sinawaan. Sinawaan na lang sa kareklamo na wala namang nangyayari. Sana ganun nga. Susunod. Dito po. Isang dating preso balik selda dahil tinalo yung kanyang kakosa. Yung mag-ina nung kanyang kakosa ni-rape. Pinagsamantalahan. Sus, Mario Joseph, Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Teka muna pala, ang malakas stickering ay nasa kanto. Yung mga motorista natin, baka gusto nyo pong magka-sticker ng DZRH pagkatapos na magkaroon ng chance na manalo ng limpak-limpak na premyo. Nandyan po ang ating malakas agent sa kanto ng Dalton at Edison Street. Kanto ng Dalton at Edison Street sa barangay San Isidro, Makati. Yan po sa unahan lang ng bumbero ng San Isidro. Oras po natin, 6:42 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. May follow-up tayo, kumbachero, sa babaeng nilagay sa ice box sa Cavite.
Oh, ito yung nangyari ho dyan sa 13 Martires, Cavite. Natagpuan ng pulisya yung bangkay ni Mary Joy Singayan. 25 anyos lang pala ito. Oo. Na nasa loob ng icebox sa bahay mismo ng suspect. Mukhang ang nangyari dito, kumbachero, yung misis ng suspect ang nagsumbong sa pulisya sa ginawa ng kanyang mister. Pambihira. Dahil si mister ay sinisingil ni Mary Joy sa kanyang pagkakautang. Alamin natin kung ano ang follow-up ni RH27 Noche Kakas. Kamin, Noche. Sa Jerry at Katunying, yung biktima wala dito sa mismong bahay nila, dito sa may Barangay Hugo Perez sa 13 Martires City. At doon daw dinala sa may langkaan sa Dasmariñas City, dito rin sa lalawigan ng Cavite. Ipapakita lang natin yung bahay nitong suspect. Dito pumasok yung biktima na si Mary Joy. Kasi Diyan nangyari? Diyan mismo nangyari, Noche? Ang krimen? Ito yung bahay ng suspect. At wala nang tao. Kanina kinatok natin, walang sumasagot, pero wala na raw tao dito. At naaresto nga itong si alias Wilson. Mas kilala dito na negro, no? Itong suspect. At ito yung kanyang bahay. Pero hindi kalayuan din. Dito isinilig yung biktima na si Mary Joy Singayan, 25 anyos. Medyo matangkad yung babae, yung biktima, pero medyo payat siya. So ipapakita naman natin, hindi kalayuan ka Jerry at Katunying. Ito, isa, dalawa, pangatlong bahay naman, yung bahay ng biktima. Ito, papakita natin. Oo. Magkapit bahay lang talaga. Oo, magkapit bahay lang talaga sila. Ito yung bahay naman ng biktima. So dito sila, dito yung victim. Tapos ang banggit dito sa atin ng mga kapitbahay, labas-masok lang naman yung biktima doon sa bahay ng suspect. Pero nung nangyari, wala silang kaalam-alam na meron na palang pinatay na pala itong si Mary Joy sa sakal, itinali yung leeg. Sinakal? Paano ang ginawang pagpatay, Noche? Sinakal doon gamit yung lubid. Binigte. Binigte. Oo, binigte. Tapos kaya hindi nila alam ng mga kapitbahay na may nangyayari na doon sa loob dahil hindi nakasigaw yung babae, wala silang narinig. Nangyari yung alas 4, ano kuya? Alas 4 ng hapon. Wala talaga kayong kaano-ano kuya? Hindi nyo talaga napansin? Hindi talaga maririnig. Oo. Kasi pag mga ganung oras, ang alas 4 pasado, naglalog ng bahay. Oo. Mainit. Kainitan. Mainit, nasa loob lahat ng bahay. Yung mga nakatira dito sa ano naging reaksyon nila nung malaman yung pangyayari? Yan, sila ang si kahapon na kami dumating dito. Yung anak ko. Na may ganun nga, sila ang dito. Silang ito si Kuya. Ano Kuya, anong reaksyon mo? Nalaman mo? May ganyang pangyayari. Nagulat lang ako. Nagulat na lang. Kaya lang yun. Ay, ano ba pagkakilala doon sa suspect? Kay Wilson. Ayaw ko yung lang nakilala rin yan. Nangungupahan lang ba yan si Wilson or sarili niyang bahay? Oo, sama kamag-anak din. Ha? Kamag-anak din. Ayun, nakikitira lang din? Tira lang ng kain yata. Oo, parang caretaker siya. Oo. Caretaker. Tapos nakatira sila dyan. Yun ang... Siya na nga may utang. Driver siya, bumabiyahe ng bicycle? Hindi, jeep. Yun, bumabiyahe ng jeep yung itong si Wilson na... Tapos yung victim, si Mary Joy, ay talagang yun ang niya, nagpapautang? Yung si Mary Joy talaga nagpapautang? Bago lang din. Ha? Hindi naman sa kanya, hindi may financier siya. Bago lang din yung wala pang pa lang yan. Bagong tira lang din dito. Nangungupahan lang din si Mary Joy yun. Bago lang din. Wala pa rin taon. Pero si Mary Joy, taga rito talaga siya. Hindi. Kamag-anak din nila yan. So nakikitira lang din itong okay. So bago lang daw nagpapautang ng pera. Itong si... May financier daw may financier. So yung bahay na pinangyarihan Noche ay ano yan? So sarado ngayon yan. Crime scene yan
Tapos na ba ang investigasyon dyan sa ano? Tapos na yung investigasyon ng pulisya dahil na-aresto na rin yung si Wilson, nasa kustodiya ngayon ng Tracy Martires City Police Station. At eto, wala nang tao, wala nakatira. Dahil nag-iisa lang ba si Wilson dyan kaya? Nag-iisa lang din siya? Pamilya yan. May anak na siya dyan. Kaya ang asawa niya nagtatrabaho. Oo, pero hindi na umuwi ngayon dyan. Ngayon, hindi na. Ang dami na uwi pa. Nakakasama pa sila. Nung may nangyari, hindi na. Oo. Wala na. Okay. So, nabulabog lumipat na siguro din yung misis tsaka yung mga anak. Palaay kami. Kalawakan lang ako ng anak ko. Yung misis ng yun ang nagsabi doon sa nag-report sa police. Siguro na po siya siguro tinawagan nung lalaki niya asawa na may patay dyan. Okay. So mismo ang misis ng suspect ang nagturo kung saan? Parang ganon. Okay. Tapos yung lahat ng pulis pumunta na nabutas. Hindi nabutas ang pulis doon sa Pasay na nahuli. Sa Pasay nahuli yung suspect. Ayun, si Wilson. So sa ngayon, ka-Jerry at Katunying, wala nang nakatira yung bahay. Maging yung bahay ng biktima, no? Wala na rin, hindi na rin nakatira. Wala na. Malis na rin yung nakatira. Sabi rin sa Langkaan, sa Dasmariñas City, sa Cavite. Ayong, nasa Pateros yung victim. Si Marijoy. Okay. Yung nasa Pateros. Ngayon yung kaklus mo pala si Marijoy? Kaklus din namin yun. So, nasa Pateros pala dinala yung itong si Marijoy at doon na ibinurol yung kanyang katawan. Wala pa naman sa Pilipinas sa DCRH. Ako sino kinakasuntuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ACS Balita. Balikulungan ng isang dating preso na itinuturing na number 1 sa most wanted list ng Quezon City Police Station sa Project 6 para sa 2 bilang ng statutory rape. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Mepanya, unang nakulong si John Fer Zuniga Morales, 25 noong 2020 dahil sa kasong pagnanakaw at nakalaya rin matapos ang 2 taon. Sinabi ni Colonel Mapanya na muli nilang inaresto ang lalaki dahil sa reklamo ng anak at misis ng dati nitong kakosa na ilang beses umano nitong pinagsamantalahan. Dagdag pa ni Mapanya, miyembro rin ng suspect na isang criminal gang na nag-ooperate sa Quezon City at may mga kaso rin nitong robbery, theft at carnapping. Teka muna, ba't statutory rape? Asawa yung hinalay, yung isang hinalay. Yung anak? Yung anak, statutory rape yun. Pero yung minor. Kung yung nanay, hindi na yun. Hindi na statutory rape yun. Hindi na yun. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 6:57 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasam. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye, get it on. Andito pa kami. Ay, Jerry Labasan, andito pa kami. Akala mo yata umuwi na kami. Hindi ka namin maiiwanan, Kuya Jerry at Kuyang Melvin Raimundo. Kuya Melvin, magandang morning at happy birthday kay Ate Mikmik Roque. Ate Mikmik. Tatahimik ka. Akala mo, hindi namin malalaman, ha? Laban tayo dyan, Mikmik. At si BIR Assistant Commissioner Maridor Rosario nga pala, nag-birthday no isang araw. Hindi man lang nangumbida, ha? Pambihirang patis naman. Mabuti na lang at may nakapag-kwento sa amin sa office ni Justice Ricky Rosario. Yung kanyang esposo. Justice Rosario. Naalala mo ba nung birthday ni Justice Ricky? Napakanta si Justice Ricky Rosario. Galing kumanta. Magaling. Ay, Attorney Ronnie Hiron, ang sabi niya ay yung co-warranty, co-warranto petition, yun nga pa daw pala, nagsalita pala talaga dyan ng OSG. Ano sabi? Kapag sila'y nakakuha, pag na-establish ng OSG
na itong si Mayor Guo ay unlawfully holding or exercising a public office, gagawin nila yun, co-warrant of petition para ito'y mapatalsik. Ang ginagawa daw po ngayon ng Office of the Solicitor General, sila'y kumukuha ng mga impormasyon mula sa COMELEC, sa DILG, sa DepEd, Philippine Statistics Authority, Bureau of Immigration, lahat na ng ahensya ng gobyerno kinukuha na ng impormasyon. May tanong ako diyan, kumpatsero. OSG. Halimbawa sa DepEd. Kung halimbawa at walang record si Mayor Alice Go na siya nag-aral, walang record. Ano problema doon? Kung marunong siya magbasa at magsulat. Hindi ba yung presidente nga ang requirement, qualification able to read and write. Halimbawa. Yung pangalawa, ano yung binanggit mo? DILG. DILG. Sinabi ng DILG, kandidato lang, hindi pa namin sakop dati yan Hindi pa namin sakop. Ang may sakop dyan, hindi naman kami mag-check kung anong klaseng tao yan PSA. PSA. Philippine Statistics Authority. Sabihin ng Philippine Statistics Authority, meron po ditong record yan na registered siya. Meron nga itong authenticated copy ng kanyang birth certificate. Pero late registration. Nangyayari naman talaga. Nangyayari talaga. Bureau of Immigration. Sabi ng Bureau of hindi naman alien yan pumasok wala kami record yan kumbaga parang normal, regular ang pagpasok niyan. At ang pinakahuli, COMELEC. Commission on Elections. Sabi ng COMELEC, nung nag-apply dito nung nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, sinabi niya, I am a Filipino citizen. Chinekan niya. Ayan, gano'n. Tapos na. So kung gano'n ang magiging sagot ng lahat ng mga ahensyang yan, at makukuha yan ng OSG, doon, sasabihin ng OSG, ayos yan. Walang problema yan. Pero kaya nga sabi niya, if kapag na-establish na siya ay gumawa ng mga katiwalian, kalokohang mga papeles, dun pa lang papasok yung co-warrant of petition. Tama yun, kumbatsero. Pero kapag kasi may kasamang pag-uusisa yan sa barangay. Halimbawa, may kilala ba kayong kung sinasabi niya, bata pa, nandito na siya. Maliit pa siya. Kilala niyo ba tong Alice Go? Kalaro nga po namin yan Ayan. Mga ganun. Marunong bang marunong pong magkapon. Nagpapakain nga po ng baboy dito yan. Maliit pa yan kasama ho ng tatay niya yan Tsaka nagkakapon ho ng nagtatanggal ho ng bayag ng baboy yan Nagpapaanak ho ng baboy yan. Nagpuputol ho yan ng ngipin ng kulig. Pagka may mga ganong abidabid. Kaya nga sinasabi natin, investigahan. Kailangan si Mayor Alice Leal Guo should make herself available sa investigasyon at kung pwede nga sa interview sa interview para kasi ngayon hindi naman natin masisisi kung ayaw niya munang umarap sa publiko dahil sa you and me against the world. Tsaka baka na trauma doon sa nangyari sa Senado. Tayo naman dito, ang gusto lang nating sabihin, kumbatsero, narinig natin yung maraming bagay laban sa kanya. Siguro naman parehas, fair, just, na marinig naman natin kung ano ba paliwanag niya sa mga bagay na yun. Lalo pa, ang Pangulong BBM na mismo nagsabi ngayon na hindi ko kilala. Hindi niya kilala yan at hindi kilala ng mga politiko sa Tarlac yan. Yun. Nadali. Oy, Katoy B! Magandang morning. Kumusta ba palitan natin ng dolyar dyan? Wala tayong dollar dyan, Katoy B. At ating Annabel Tapalya, kumusta na ba yung kapitbahay mong Chinese? May kapitbahay ata siyang Chinese na nasa taas. Tumutulo. Ewan kung ano ginawa doon sa linya niya, sa unit niya. Sa sahig.
So, itong si kanilang Ate tulog. Annabel, diretso doon sa CR nila eh. Ganun. Mabutit sa CR din ng bagsak. Ang problema mahirap no, kung sa dining yung bumagsak yun. Kaya lang kung batyero, kung wala kang kamalay-malay, dire-diretso ka sa CR mo, kung nadulas ka. Nako. Si Ate Annabel Tapalya, kung pa naman yan. Ano? Sexy. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Ate Eds Raimundo, magandang morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, yung punto. Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit Ay Biyernes, Mayo 17, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos suportado ang investigasyon kay Bamban Mayor Alice Guo. Mga destabilizers hindi papopormahin ni Pangulong Bongbong Marcos. Scarborough mission ng atin nito koalisyon tagumpay. Nakabalik na sa Zambales. Kapwa convicted ni Cedric Lee sa kaso ni Bong Navarro sumuko sa NBI. Suspect sa babaeng pinatay at inilagay sa icebox ang bangkay sa Cavite na aresto na. At isang fetus iniwan sa CR ng isang paaralan sa Albay. Samantalang 2 namang sanggol ang inabandona sa Cotabato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Bago ang ating pangunahing balita, ang mga detalye nito, mamigay muna tayo ng kwarta at magdikit ng sticker. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Tanong! May mga katropa, may mga kachokaran ka na ba dyan? RH6, Sherwin Alfaro, dyan sa San Isidro, Makati. Sherwin, go, go, go! Go, go, go! Kapag ka, Jerry, napakaluwag dito sa Barangay San Isidro. Yan, napakaluwag. Pero magsisikip yan pag dito ka bumanda dahil humilera na itong mga taxi na nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. At siyempre, may chance sa manalo ng 1,000 pesos. Ang unang dumating ngayong umaga ay si Edwin Eduardo. Si Kuya Edwin Eduardo ng Ken Taxi. Yes po, Katunyay, gandang umaga. Hi, good morning, Edwin. Lagi ka nakatutok sa DZRH. Walang katayan to. Baka ayos. Anong probinsya ni Edwin? Bacolod po. Bacolod, mayong aga. Batiin mo sila, yung mga taga Bacolod, mayong aga. Taga Bacolod, mayong aga sa inyo, tanan na. Ayos. Matagal ka na bang taxi driver, Edwin? Mga 10 years na po, Katunyay. Kumusta naman ang pasada ngayon? Sa ngayon, medyo mahirap kasi maraming kalaban mga motor. Kalaban talaga yung motor, saka yung mismong Grab, yung Grab cars. Ako naman, may Grab taxi naman kami. Grab taxi. Magkano ba ang boundary mo ngayon sa isang araw?
Sa amin, mataas to. 1.6 to sa amin kasi 24 hours kami. 1.6. 24 hours. After 24 hours, pahinga. Pahinga, tapos sinabukasan naman ang labas. 1.6 na magkano ang take home mo, yung neto mo? Minsan din may 1,000, minsan may 1,500, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho, ano? Ang importante, ikaw ay disenteng nagtatrabaho, wala kang nilalamang ang kapwa, at kapag ka magaling kang makapagkwentuhan sa iyong pasahero, sigurado may tip ka dyan. May tip ka. Opo. May nagtitip pa ba ngayon? Meron pa naman, marami naman nagtitip, basta mabait ka lang sa pasahero. Tama, ganun lang. Yung sekreto. Yun ang kailangan. Huwag mo kontratahin. Yun! Wag ko Idol, kontratahin. ano apelido mo, Edwin? Eduardo po, Eduardo. Edwin Eduardo. Ba? Opo. Small. Si Eddie. Taga Manay siya yata yung ngayon. Taga siya. Tama. Okay, ayos. Ikaw na bahala, Sherwin. Dahil ikaw Eduardo, ha? Yan, no? Eduardo apelido nito, mayaman to. Bigyan natin ito ng 1,000 pesos. Maraming salamat. Ayos, yan. Meron kang pampapogi. At syempre meron kang DZRH grocery. Ayun. Naman talaga. Joel Peralta po, sir. Joel. Na huli-huli dumating. Ito yung kanyang taxi. Yan, no? Ang kanyang taxi Pinoy Eco. Pinoy Eco yan. Pinoy Eco. Ipinangalan daw ang bossing ko sa panganak niya po, sir. Tinoy Eco. Parang gano'n nga po. Pero yan, meron kang pampapogi. Thank you, sir. At syempre, T-shirt. meron grocery. May grocery day. Yoho! Thank you, Sir Jerry. Thank you po. Nadikita mo na. Nadikita mo na sticker, Sherwin. Meron, nagpatikit sa tignan mo, meron pa siyang lumang sticker. Ito yung may luma na. Nakakatuwa naman. Tapos may bago na ngayon. Ay, ibig sabihin, si Joel pala ay matagal nang taga-subaybay ng DZRH. Opo, sir. Panahon pala sila, Jota Rocco. Ayun. Tempo na po sila. Nakakatuwa na. Yung makalma po. Kayo ba kayo ba hindi nangungontrata? Hindi po. Katulad po sinabi yung isang kaibigan po natin. Bet ka lang. Kung minsan naman po, awan ng Diyos, meron din nagbigay din paminsan-minsan sa mga mga pasero natin. Bigyan mo pa na 1,000 yan. Hindi pala nangungontrata yan. Tingnan mo na yan. Kung suswertehin ka nga naman. Piruin mo kahit na huling dumating, may premyo pa rin. May premyo pa rin. Bigyan mo na. Naku, bumunot sa wallet niya mismo si Sherwin. Matindi. Munti ko maiabot to. Dollar yan, wag yan. Munti ka ng dollar ang maiabot to. Munti ko maiabot. Wag muna yun. Ayos, Joel. Congratulations. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa DZRH para sa DZRH mas malakas stickering promo. Mamaya, ang tabayanan kung saan ang susunod natin location sa ating stickering promo. Ayos number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Thank you, Sherwin, pati na kay Edwin at kay Joel at sa lahat ng mga taxi drivers na nakikinig sa atin. Alam nyo na gagawin nyo. Pagka ikaw ay matapat na taxi driver, maasikaso sa iyong pasahero, hindi ka mawawalan. Talaga. Halimbawa, pag bababa na yung pasahero mo, nagmamadali ka, as bubuksan mo yung pinto. Aalalayan mo, tapos kukunin mo yung mga gamit. Nako, ewan ko na lang. Pero pagka padabog-dabog ka, medyo, tapos natanong ka lang, kung makasinghal ka. Walang ganun. Mga karamihan naman taxi drivers natin, mga approved, magagaling, mababait. Ganon sana, ganon, ha? At malinis yung taxi. Ayun, ang malinis, importante. mabango. Hindi amoy patay na ipis. 7:21 na umaga. Naaresto na po ang suspect sa pagpatay sa 25 anyos na babaeng isinilid sa ice cooler sa 13 Martires City sa Cavite. Ayon po sa mga pulis, nahuli ang suspect sa Pasay at umami na rin ito sa ginawang krimen. Lumabas sa investigasyon na sinisingil ng biktima ang suspect sa hulog niya para sa 50,000 pisong pagkakautang. Doon na nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa sapukin ng suspect ang biktima saka sinakal
ng lubid at ng mapatay ay isiniksik niya ang bangkay sa loob ng ice cooler. Tumakas ang sospek at saka tumawag sa kanyang misis kinagabihan upang ipaalam na may patay sa loob ng ice cooler, dahilan upang mai-report naman ang krimen sa mga pulis. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa nag-iwan ng sa pangyayaring may isang fetus na natagpuan sa comfort room ng Daraga Community College sa Daraga, Albay. Ayon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang fetus ay tinatayang nasa higit 3 buwan pa lamang. Inaalam pa ng mga otoridad kung sinadya itong ilaglag at basta na lamang iniwan sa sahig ng CR. Samantala, 2 sanggol naman ang iniwan sa magkahiwalay na lugar sa Barangay Poblasyon, Kidapawan City at sa Makilala, North Cotabato. Ang 2 sanggol ay nasa pangangalaga na ngayon ng Municipal Social Welfare and Development. Alas 7:22 ng umaga, nasa custody na ng NBI ang co-convict ni Cedric Lee na nahatulang makulong sa illegal detention for ransom na isinampa ng TV host actor na si Vong Navarro. Ito'y makaraang sumuko sa NBI si Ferdinand Guerrero kasama ang kanyang abogado kahapon ng hapon. Si Guerrero ay kabilang sa hinatulan ng reclusion perpetua kasama ang iba pang sangkot sa krimen na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simeon Raz na lahat ay naibiyahe na sa Bilibid, samantalang si Cornejo ay sa correctional. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwalang dapat imbestigahan ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam sa Cagayan de Oro City, sinabi ng Pangulo na nasa radar ng gobyerno ang alkalde dahil hindi siya kilala ng mga local leaders sa Tarlac. Ayon sa Pangulo, kilala niya ang lahat ng politiko sa lugar pero nakapagtatakang hindi nila alam kung saan galing itong si Mayor Guo. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:24 matapos ang halos 2 araw, nakabalik na ang atin ito team sa Subic, Zambales. Pasado alas 2 kaninang madaling araw. Sa report ni RH52 Edniel Parosa, idineklarang matagumpay ang civilian mission sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, nagawa ng advance team na malagpasan ang China blockade at nakarating sa 23 to 50 nautical miles ng Scarborough Shoal. Binuntutan ng Chinese Navy vessel 175 ang advance team pero agad silang nakapamigay ng langis at pagkain sa mga mangingisda sa lugar. Hindi na tumuloy sa Bajo de Masinloc ang pinakamalaking vessel na kasama sa misyon, sakay ang media dahil sa presensya ng Chinese Navy vessel. Good news! Ating ito's advance supply team was able to breach China's massive and illegal blockade in the vicinity of Bajo de Masinloc. Our advance team, composed of 10 brave individuals coming from Akbayan, PRRM, and PKSK, ating ito volunteers, were able to reach 25 to 30 nautical miles from Bajo de Masinloc. Their mission did not go unchallenged. They were shadowed by a Chinese naval ship with a body number 175, but despite that, they were able to provide a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs to the fisherfolk communities there. Ang tinig ni Akbayan President Rafaela David. Hindi papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang pagtatangkang destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Ito ang binigyang diin ng Pangulo sa harap ng mga sundalo sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Ayon sa Pangulo, haharangin niya ang anumang destabilization plot at hindi hahayaang may manggulo sa gobyerno at gumawa ng pagkakahati-hati sa bansa. Inimok ng Pangulo ang mga tropa ng 4th Infantry Division ng Philippine Army na ipakita ang kanilang katapatan, pagiging makabayan at panatilihin ang pagmamahal sa sambayanan. Alas 7:26 ng umaga, Mayor Alice Guo
Chitiam Diaplakon. Susunod. Sino itong celebrity vlogger na hate daw ng isa ring vlogger? Aba. Ang dahilan, vlogger against vlogger. Oo. Dahil sa yun daw isang vlogger laging nakaka-scoop sapagkat namimigay ng talent fee sa ini-interview niya. Aba. Naiinggit tuloy yung isang vlogger. Strategy yun para makakuha siya ng i-interviewin niya. No. Ayun. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:27. Ang oras ay... Ay, happy birthday kina Bossing Henry the Boxer. Henry the Boxer. Champ Dayawen at kay Jerry, Mr. Boom Boom Saguin. Boom Boom Saguin? Mga miyembro ng PMA Maringal Class of 1988. Happy birthday, sa inyo. At magandang morning din at belated happy birthday kay Angeli Abolok, yung anak ni Ka-Erman Abolok. Happy birthday, Angeli. At Kuya Els Bartolome, may kasama palang bagnet yon. Oo nga pala. May kasamang bagnet yung pinadala mong longganisa. Ikaw naman yan. Maaga na sana akong matutulog kagabi nung nakita ko. Napatira ka pa ng... Nadali patuloy ako ng bagnet. Pampira. Magandang morning din at nakikinig pala sa atin si Mayor Wes Gatchalian. Ay, Mayor Wes Gatchalian, maganda morning. At pinapaalala lang ni Eric Dastas, tsaka ni Dindo Amparo, tsaka ni Range Master Aristotel Kitanya na tuloy bukas yung first Navrescom Cup. Ito yung Naval Reserve Command Cup Kumbachero Shoot Fest. Last May 18 and 19 dyan sa Marine Corps Shooting Range. Ano ba yan? Paghahanda na ba yan sa pagiging kung ano man? Pwede. Matindi. Kailangan ay marunong mahusay tayo. Yan ang importante. At magandang morning. Nakikinig pala sa atin ang mga taga Manila International Airport Authority. Si GM Eric Ines. GM Eric Ines, magandang morning. At binabati rin natin kumbachero ang mga taga Iba Sambales. Mukhang ayos na ayos yung Kinalabaw Festival ninyo. Tuloy-tuloy lang at marami pa rin pong umaani ng mangga ngayon. Sana nga dumating yung panahon kumbachero na magkaroon na ng processing plant sa Northern Luzon, North Central Luzon ng mangga. Tuloy-tuloy naman kasi ang mangga. Napansin mo dito sa Northern Luzon? Gawin yung Cebu dried mango. Cebu dried mango, Northern Luzon. Iba, Sambales. Governor Jun Abdani at Kong Doming Mariano, maganda morning. Sino ba ito? Sino ba itong vlogger na ano ba to? Kinaiinisan o kinaiinggitan? Kinaiinisan o kinaiinggitan? Dahil lagi daw itong nakaka-interview ng mga controversial na personality. Kaya pala nagbibigay ng talent fee. Nagbibigay daw ng malaking talent fee dun sa kanyang interviewee. Sabi nga ni Kumbachero, kanya-kanyang paraan yan. Paraan yan. Bigyan nyo ng, kung gusto nyo maka-interview, bigyan nyo rin ng talent fee yung mga volunteers dyan sa Peace Camp. Yung NGO dyan sa Pampanga, kasama si Sam Sago, yung tumutulong sa mga AITA. Yes. Kumusta na ba si Apo Jungle? Na nanghuli ng baboy ramo. Na hindi pa umuwi hanggang ngayon. Walang mahuli. Kumalam ng huston dyan ni General Sam Sagon. Sa gutom. Kahihintay. Eto na ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, pwedeng kinaingitan, pwedeng kinaiinisan. Tama kayong dalawa dyan. Dahil itong si celebrity vlogger ay sinira nga nito yung kalakaran sa pag-i-interview ng mga ini-interview niya. Mga ini-interview ng mga taong kinakausap niya. Kasi dati-dati ay madaling kausapin ang mga gusto mong kausapin. Particular na yung
Yung target ng topic, kung artista ba to, kung politician ba ito. Pero since nung siya ay pumasok na sa pagbablog, nagkaroon na ng pagbabago. Ang bawat kinakausap ngayon, maging artista man, maging politician man, nangihingi na ng talent fee. Particular na kapag nanggaling na sa kanya. Ganon? Oo, nangihingi. Magkano daw ba? Magkano daw ba ang bigayan sa ganyan? Mataas kung magbigay ito. Magkano? May 15, 20, ganon. 20 lang? Pero paano naman? Malaki na yun. Kumbatsero. Kung kilala rin yung ini-interview Hindi naman kasi dati nagbabayad sa kanya kumbatsero. Naalala ko tuloy yung Tita Morley nung ako'y nasa current affairs pa ng ABS-CBN. Di ba na? Pagka current affairs, news and current affairs actually. Kapag ka may i-interviewin ka, hindi ka naman magbabayad Hindi ka magbabayad kasi unang-una magagamit din nila yung platform mo kung ano man yung kung gusto niya sumikat o ano man. Meron kaming isang celebrity na i-interviewin, sikat. Sa larangan ng showbiz at palakasan, sinisingil ba naman kami? Hindi, sabi ko, ba't naniningil yan? Ba't naniningil? Kasi daw, na-interview daw siya nung isang host din sa hindi ko nababanggitin ko anong channel na nagbigay daw. Ayun, tama ka Tita Morley, kapag kami naumpisahan nagiging practice tapos hindi ka na pagbibigyan ng interview kapag hindi ka nagbayad. Oo, ang masakit pa nito pagka ikaw ay vlogger, alam nyo naman yan, katunying, na hindi mo tiyak kung ang ilalabas sa'yo ay magkiklik o hindi, kung maraming views o wala. Di ba, minsan na-expect natin, ay, malakas ito dahil maganda pagkaka-interview, dahil malaking artista ito o malaking politician ito. Pero, minsan kakaunti ang views. Pero kung minsan naman, hindi mo man na-expect na mataas ang views nito, biglang magugulat ka, ay, nakakaloka, gusto ng mga tao. Ang problema, kapag nakausap na nitong celebrity vlogger, kung sino man yung unang na artista na nakausap niya, mahihirapan na yung isang vlogger dahil naniningil na. Artista ang ini-interview niyang vlogger na yan. Pwedeng artista, pwedeng politician, at kung ano pa man. Ang napakahirap nito dahil siyempre hindi siya mapantayan. Malaki magbigay. Malaki. Sino ba yan? Sino ba yung vlogger na yan? Madikitan yung vlogger na yan. Baka gusto niya Kaldo pala yan. Alam mo, ako sa totoo lang bilang isang reporter, bilang isang vlogger, mababaw lang akong tao, Ang aking tinag-aano diyan kung paano ko mapapaganda ang aking pag-i-interview. At yun, ganun lang ako, talagang simple at talagang mababaw na tao. Yan ang aking DZRH. Sino yan? Sino yung Clue. Nako, eto na. Lalaki ba yan, babae? Siyempre, wag na tayo magsalita wag na sabihin kung sino. Basta tandaan ninyo, bilang kaibigan nyo ako, bilang reporter ako, bilang vlogger ako ay isang mahirap at isang mababaw na tao. Yan ang... Sino yung nagre-reklamo? Ako rin mismo. Ay, ikaw ba? Siya pala. Maraming mga vloggers na nagrereklamo. Hindi nila ma-interview yung mga dumaan na sa kamay ni... Hindi mo na ma-interview kasi naniningil. Dahil naniningil ka na. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Sa sports, sinibak ng Cleveland Cavaliers. Sinanap ko na sa Game 5, papasok sa Eastern Conference Finals. Nagbuslo si Jason Tatum ng, di ba artista to? Si Jason Tatum? Oo, si Jason. Ng 25 points. Born Identity.
at 10 rebounds para tulungan ang Cleveland na si Jason Statham. Iba naman yun. 113-98 na panalo. Nagambag naman si Al Horford ng 22 points, 15 rebounds at 5 assists, habang may 18 at 13 markers na Derek White at Drew Holiday. Sunod na makakarap ng Celtics ang mananaig sa semis duel ng New York Knicks at Indiana Pacers. Pangunahing balita. 7:42 na umaga, iginit po ng Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng striktong pag-i-issue ng visa sa lahat ng dayuhan, hindi lang sa mga Chinese national sa gitna ng mga ulat ng pang-aabuso. Ito po ang sagot ng Pangulo ng tanungin kaugnay ng hinigpitang visa requirements para sa Chinese nationals. Ayon kay Pangulong Marcos, may mga dayuhang nakapapasok sa Pilipinas gamit ang pekeng dokumento at kung ano-anong illegal ang ginagawa gaya ng pang-scam at human trafficking. Paglilinaw ng Pangulo, walang pinipili ang paghihigpit ng gobyerno at magiging istrikto sa visa conversion mula tourist patungong student. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan nang gagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya't babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakaamba na namang tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ito ay matapos i-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na sisingilin nila ang karagdagang 10 centavos per kilowatt hour ang mga distribution utilities gaya ng Meralco. Resultaan niya ito ng partial lifting ng suspension sa mga bayarin sa transaction sa reserve market sa wholesale electricity spot market. Samantala, pinag-iingat naman ng Meralco ang publiko laban sa mga nag-trending online na bill reveal challenge. Ito'y sa harap ng nauuso ngayon sa social media kung saan ay kailangang ipakita kung magkano ang kanilang bill dala ng mataas na singil. Ang paalala ng Meralco, mag-ingat sa mga ipinopost online lalo na kung laman nito ang anumang personal na impormasyon dahil posibleng samantalahin ito ng mga scammers. Arestado ang isang security guard matapos itong gahasain ang kanyang minor de edad na anak sa Quezon City. Ayon sa QCPD Station 9, mismo ang 16 anyos na biktima kasama ang kanyang lolo at lola ang pumunta't naghain ng reklamo sa tanggapan ng pulisya. Inamin naman ang hindi kinilalang sospek ang ginawang panghalay sa anak sa kanilang bahay habang wala ang misis, dala daw ng kanyang kalasingan. Naghain ng petisyon sa Kamara si Tagum Mayor Ray Uy para patalsikin sa pwesto si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez dahil sa mga ginawa nitong pagbanat sa pamahalaan. Sinabi ni Mayor Uy na lagpas na sinasabing press freedom o freedom of speech ang panawagan ni Alvarez sa AFP na bumitaw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Uy, bagaman tinuturing niyang best friend si Alvarez, ay hindi niya ito kayang palagpasin dahil pagpapakita ito ng kawalang respeto. (7:46) na umaga. Nako, meron daw pong mga residenteng nagrereklamo dahil walang naghahakot ng basura nila sa isang subdivision sa Cainta. Opo, subdivision pa naman. Subdivision pa naman, may bayad yan eh. May bayad, may mga may mga monthly dues dyan eh. Alamin nga natin kung bakit hindi hinahakot ang kanilang basura, baka naman hindi sila nagsesegregate. Oo, baka nga. Baka hindi sila nagsesegregate. Andon sa tabi ng basurahan, si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Tamang-tama yung binanggit mo, Anthony, dahil no segregation, no collection policy. Ayun. Ito yung mahigpit na pinatutupad ngayon dito sa isang exclusive subdivision dito sa bayan ng Cainta at sa buong bayan, buong munisipyo ng buong bayan ng Cainta
dito sa lalawigan ng Rizal. Ito, Jerry Anthony, ang mariing sagot ni Cainta Mayor Elenita Nieto kasunod ng tambak na reklamo ng mga residente sa isang malaking subdivision dito sa bayan ng Cainta. Pinasok at inikot ng DZRH News ang halos buong parte ng subdivision at mistulang may patimpalak ng padamihan ng mga gagamiting basurahan ang makikita sa maraming mga bahay dito. Patay sa reklamo ng mga residente, kada linggo o every other week lamang daw kung maghakot ng basura ang kontraktor, kaya't naiipon ang maraming basura sa bawat kanto dito sa loob ng subdivision. Every other week? Ay sus, Mario Joseph, napakatagal naman nun. Mamamaho talaga yan. Kailangan kapag kaganyan na Jerry Anthony, marami kang ang basurahan. Pero sa paliwanag ni Mayor Nieto, January 2024 pa nang simulan na lang ipatupad nitong nakalipas na buwan ng January pa nila sinimulang ipatupad ditong no segregation, no collection policy at patay sa panuntunan ng lokal na pamahalaan. Hindi kokolektahin ang basura kung hindi maayos na napaghihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok at mga recyclable na basura. Kung matigas matigas ang ulo ng isang residente, mag-ipon ka ng basura sa harapan ng iyong bahay. Pero mayroon pang kakibat na multa ito, Jerry Anthony, dahil 2,500 pesos ang multang ipapataw sa sino mang lalabag dito. Sa first offense ay padadalhan ng sulat, ganon din sa ikalawang ofensa, pero sa ikatlo, kung matigas pa rin ang ulo at hindi nagsesegregate ng basura, ayun, papatawan na ng multa ang sino mang residente. Sabi ni Mayor Nieto, ang pagsasaayos ng kapaligiran ay trabaho ng munisipyo, pero mayroon namang ding obligasyon o kakibat na obligasyon ang mamamayan sa pagdidisiplina sa pagtatapon ng basura. Mula rito sa Cainta, dito sa lalawigan ng Rizal, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:50. 2x2. Bilis ng oras, kumbatsero. Talaga. 7:57 na pala ng umaga. Pinapaalala lang po natin sa mga jeepney drivers na hindi po nakasama sa consolidation. Matindi pala tong grupo na manghuhuli sa inyo. Hindi lang LTO, may pulis pa pala. LTO, pulis, MMDA. At ano daw to, hindi na sila mag-a-announce. Hindi na sila mag-a-announce. Bibiglain na lang kayo. Totoo, kumbatsero, but of course, ang laki ng multa. Sobrang laki 50 mil I-impound pa yung jeep. May impound ng jeep, tapos 1 year suspension ng lisensya. Ng driver's license. Ito po, sa pagkakataon na to, mukhang tinitigasan na po ng pamahalaan ang kanilang paninindigan. Hindi na po sila aatras dito, kaya hindi lang natin malaman kung ano pa ba pwedeng gawin. Bukod dun sa hindi na sila papasada, pwede bang ang gobyerno na ang mag-facilitate na itong mga driver, especially mga driver, ay makalipat dun sa mga kumpanyang nabuo o kaya kooperatibang nabuo para magmaneho naman sila ng mga modern jeepney. At yung mga jeepney na hindi na nakasama sa consolidation, ano gagawin? Ayun, pwede dapat siguro. may programa din ng pamahalaan dyan. Tatay Boni Aporo, alam nyo na gagawin nyo, yung scrapping nyo. I-ready nyo na yan. I-ready nyo na yan. 2 minutes before 8 o'clock. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.